Hello. Okay. Good morning po sa bawat isa. Wow! Ang dami ng mga bata ako nakikita. Okay, kasi ngayon po yung ating graduation. Okay, so wini-welcome din po natin sa ating kalagitnaan ngayon si Rachel Abayon, si Charlene Abayon, and si Charlie Abayon. So, welcome po kayo sa Jesus is Our Shelter Church. Okay. Alam po namin, naniniwala kami na hindi po aksidente yung pagdala sa inyo ng Panginoon. May reason po ang Lord why. Okay. So, ngayon pong umaga, nais ko po kayong tanungin, sino po nag-almusal? Yung iba po hindi nag-almusal. Kasi magugutom tayo. Okay. Actually, gusto sana ng puso ko na i-share ngayong umaga yung karugtong po ng Romans chapter 8. But then, since medyo, tight yung ating schedule, dinala po ako ng Panginoon dito po sa isang verse na medyo related rin naman po. Okay? May papakita lang po ako sa inyo. Familiar po ba kayo dito? Healthy Food Pyramid. Naalala ko po, nung nag-aaral ako, ito po yung pyramid. Kasi sabi, kapag kakain ka raw ng balanced diet, kailangan, yan yung ating susundin para balance daw yung ating diet. So, yan po ay ginawa mga 1992. Yan po yung in-implement. Kaya naman po tayo, nasanay tayo na laging part ng ating pagkain ay kanin at tinapay. Diba? Sabi, go, grow, and glow foods. Pinakamarami po sa naging diet ng Pilipino ay tinapay at kanin. So simula po nang na-launch po itong healthy food pyramid na to, ng pinakamalaking portion po ay puro tinapay. Pansin niyo po, simula po nung ma-launch itong healthy food pyramid daw na to, na pinakamalaki pong portion ay tinapay, simula na rin pong lumaki or tumaas yung porsyento ng mga nagkakaroon ng type 2 diabetes. Sabi po, however, the global rise in diabetes began accelerating significantly in the late 20th century. Particularly from 1990 or onwards. Simula pala nung ini-launch ito. Okay? Cases rose from 200 million in 1990 to over 830 million in 2022. Kumbaga, healthy food pyramid daw, pero nagkakamali din pala sila. Napaniwala tayo, kailangan makain tayo ng umaga, tanghali, ng gabi, may kanin, may tinapay, di ba? So, kaya naman daw po, tumaas po yung bilang nung pong mga nagkakaroon ng diabetes. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang lugar po. So ngayon, ang dami po nilang ginawa, nagkaroon pa ng healthy plate, at meron po, ito po yung pinaka-latest ngayon sa 2026. Ito na po yung pinaka-latest na new food pyramid. Kung papansinin nyo po, maliit na portion na lang po ang tinapay. So, naalala ko nung minsan, in-interview si Cesar Montano. Tinanong siya, ano ang sikreto mo, bakit ka fit at your age? Hindi ko alam kung nasa 60s na po siya. Sabi niya, isang beses lang ako kumain sa isang maghapon. Sabi nga gano'n. Then active po yung lifestyle niya. So, dito po, sa 2026, nakita po na hindi na po pala dapat yung every time nakakain tayo ay kanin or tinapay. Hindi na. Tingnan nyo po, ang malaking portion na kailangan ay gulay at proteins and fiber, yan, then mga vegetables. At hindi rin pala lahat ng prutas kailangan nandito sa marami. Kasi, like eto raw pong grapes and etong banana, mataas daw po ito sa sugar. So, eto na raw po yung new healthy food pyramid for today.
So bakit po natin, bakit ko po sa inyo tinalakay ito? Kasi mahal ko po kayong lahat. Ayaw po natin na mayat-maya tayong kumain na ng lugaw pagdating ng, ng tawag dito, ng teaching. Maya-maya lang, 1 oras lang kakain agad ng kanin. Lagi ko pinapagalitan nanay do kasi hataw talaga eh. So ito na raw po ngayon. Hindi na tayo dapat more on whole grains, but ito na po, yung mga healthy na bagay. Yung pagtatalakayin po natin for this morning is about portion. Katulad po nito. Dati, ang laki ng portion ng tinapay. Ngayon, dapat pala, maliit na portion na lang po ng kinakain natin, yung tinapay. Okay. Minsan po ba, nagtataka tayo kung bakit sa dami-dami ng tao sa daigdig. Ang laki po ng mundo natin, di ba? Lalo pag tiningnan mong ganyan. Pero kung bakit ikaw ang dumadanas ng pinagdadaanan mo, siyempre lahat po tayo may mga pinagdadaanan, di ba? Bakit kaya hindi tayo biniyayaan ng karangyaan tulad ng iba? Naisip nyo ba yun na, bakit kaya yung iba mayayaman? Bakit kaya yung iba sikat? Bakit kaya yung iba ganito? Bakit kaya ako ganito lang? Di ba? Minsan na i-compare pa nga natin yung sarili natin sa mga kaklase natin, especially kung maedad na tayo. Bakit yung kaklase ko ang yaman na? Bakit yung kaklase ko ganito na, ang taas na nung kanyang estado sa alta sosyedad? Para bang unfair ba ang buhay? Hindi tayo nabiyayaan ng magandang portion ng yaman. Ang yaman po ng mundo, di ba? Nung kinreate ng Diyos ang mundo, napakarami pong likas na yaman na ginawa ng Panginoon. Okay? So today, hayaan niyo po na i-share ko po, pagsaluhan po natin ang Lamentations 3:24-26. So ito po ay ang nasa Old Testament po, ito ay sinasabi po na ito pong lamentation or panaghoy. Nandito po sa panaghoy yung the steadfast love of the Lord never ceases, di ba? Yung great is thy faithfulness, O Lord. Nandito, maikli lang din po ang lamentation, pero marami po tayong maganda na makikita dito. Sabi po doon sa lamentation, sino ba yung sumulat ng lamentation? May nakakaalam po ba? Jeremiah. Kala ko po kayo, kaya nagtaas kayo ng kamay. Joke lang. Doon po sa ibang mga books, di ba, sinabi talaga kung sino yung sumulat. Pero dito po sa Lamentation, hindi po talaga nakasulat kung sino yung sumulat nito. But then, yun pong pattern kung paano po sinulat ni Propeta Jeremiah, yung Jeremiah. Ganito rin po halos yung pagkakasulat niya sa Lamentation. So ito pong panaghoy na to ay limang poem daw po ito. Okay? Na pag tiningnan po natin sa 2 Chronicles 35 verse 25, sinabi po doon na si Jeremiah ay may mga sinulat din po na panaghoy. So parang yun po yung naging clue nung mga mangangaral na si Jeremiah ang sumulat nitong panaghoy. At ano po ba ang pagkakakilanlan kay Jeremiah? Weeping prophet. Siya po yung propeta na laging umiiyak, laging nananangis, laging nananaghoy. So, this is lamentation or panaghoy. Okay? And sinasabi po na posible raw po ang writer nitong panaghoy, it's either naranasan niya yung pagkakabihag ng Babylonia sa Israel, or nakita niya kung paano nahirapan yung bansang Israel. Okay? Tingnan po natin dito basahin muna po natin yung 24-26. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon? Basahin po natin sabay-sabay. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.
Etong English, hindi ko po alam kung nababasa po nyo, but let me read this. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him. To the soul that seeketh Him, it is good that a man should both hope and quietly wait. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. You gathered us. You loved us, Lord. Mahal mo ang bawat isa sa amin. At gusto mo kaming i-remind sa mga bagay na to na amin pong pagbubulay-bulayan sa iyong salita. Tulungan mo kami na maunawaan po ito, maisa puso at maisa pamuhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyo. Hayaan mo po na ang banal na Espiritu mo po, Panginoon, ang sumaamin, ang amin pong maranasan sa dakong ito. Salamat po sa iyo. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, the Lord is my portion. In English, ito po ay sa King James Version, the Lord is my portion. Bakit kaya? Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Yung tanong natin kanina, bakit yung iba mayayaman? Bakit tayo hindi? I believe, ito po kasi ang gusto ng Diyos na makita natin, na tayo ay umasa sa Kanya dahil Siya ay bahagi po natin. The Lord is my portion. Ang Panginoon ay aking bahagi. At ako'y aasa sa Kanya. Dito po sa na to, makikita po natin dito, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. They that wait, therefore, unto them that wait for Him, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Sino raw po yung hahanapin? Ang Diyos. Hindi po natin hahanapin ang sekta ng relihiyon. Hindi po tayo kinakailangang pumasok sa isang religion or isang sekta just to be saved. Ang kailangan po natin ay hanapin ang Panginoon. At siya ang humahanap sa atin. Di ba nakita natin doon sa previous na binasa natin sa Romans chapter 8, di ba po? But here, dito, kumbaga ibang po ito, ibang part of the story. Kailangan po, to the soul that seeketh Him. Hindi po natin makikita yung hinahanap natin sa pagpunta sa ibang religion, sa paggawa ng mabuti. Ang kailangan po natin, hanapin siya. Yung personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi dito, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. But today, gusto ko pong mag-focus dito po sa bahagi or the Lord is my portion. Nakita po natin kanina na si Jeremiah is possible daw po na nakita niya kung paano nahirapan yung mga Israelita nung time na dinala sila sa Babylonia kasi talagang by force po. Talagang maraming namatay by force. Talagang kung paano sila hinila papunta sa Babylonia. But then, si Jeremiah kasi, maraming nagalit sa kanya ng mga kababayan niya. Kasi sabi nila, itong si Jeremiah na to, parang pinapaboran pa niya itong mga Babylonian na to, itong mga Egyptian na to, parang hindi niya tayo pinapaboran. Bakit? Pag binasa po natin yung Jeremiah, sa sinasabi niya doon sa kanyang mga kababayan, sumunod lang kayo kung ano yung papagawa sa atin ng Panginoon. Sige, sumunod kayo sa Babylonia kung ano yung mga pamumuhay nila, ganun kayo mamuhay. Kasi hindi nila naiintindihan na tinuturuan sila ng Diyos ang leksyon. Ang akala nila is parang
Itong si Jeremiah na to, parang pinagbibili tayo, parang gusto niya talaga tayong mapahirapan doon sa Babylonia. Hindi nila naintindihan. Okay, pero tingnan po natin yung Panaghoy 1:13 to 15. Sabi niya, nagpababa siya ng apoy mula sa itaas, nanuot ito sa aking mga buto, sa nilagay na bitag, doon ako'y nahulog, isang matinding hirap sa aking pinalasap. Nakita po niya tong paghihirap at first, nung kanyang mga kababayan. Inipon niya ang lahat kong pagkakasala at ito'y pinapasan sa akin dahil sa bigat nito'y unti-unting naubos ang aking lakas. Ako'y ibinigay ni Yahweh sa aking mga kalaban at aking sarili hindi ko man lang matulungan. Ganito po siya nananaghoy dun sa kinasapitan nung kanyang mga kababayan na nakita po niya. Tinawanan lang ni Yahweh ang magigiting kong kawal. Nagpadala siya ng isang hukbo upang lipulin ang mga kabataang lalaki. Dinurog niya ang buong bayan parang ubas sa pisaan. Dahil dito, hindi mapigil ang pagdaloy ng aking luha. Do alam niya kung ano yung plano ng Diyos para sa mga kababayan niya. Pero syempre, tao din siya eh. Meron din siyang pakiramdam. Nararamdaman niya, nakita niya yung paghihirap na dinanas ng mga kababayan niya nung sila ay sapilitang kinukuha mula sa Israel, dalhin sa Babylonia. Okay? So kaya ganyan na lang po yung lamentation or panaghoy ni Jeremiah. Okay? But then, balik po tayo sa ating tema for today, portion. Let's talk about portioning. In other versions of the Bible, portion is translated as inheritance or mana. So yun po pala yung pinag-uusapan natin ngayon, mana. The Lord is my portion. Ibig sabihin pala, the Lord is my inheritance or ang Diyos ang aking mana sa Tagalog. Later, malalaman natin kung paano natin naging mana ang Panginoon. When this writer says the Lord is their portion, they mean that He is their inheritance, their source of security, and in this case, hope. Diba? Yun yung verse natin kanina, diba? The Lord is good unto them that wait for Him to the soul. Therefore, I will hope in Him. Kasi lagi naman ang gusto ng Diyos, part tayo ng buhay niya. Diba? So, pag tinignan po natin sa Strong's, ito po ay tinatawag na kailek. Kailek. So, it means portion, share. Okay. So, part. Yan po yung ibig sabihin ng portion. So, the Lord is my portion. The Lord pala is my inheritance or ang Diyos ay aking mana. Okay, tuloy po natin. Gaano ba kaimportante sa mga Israelita ang mana? Okay, tingnan po natin sa Numbers verse 26. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat lipi. So yun po, di ba? From Egypt, dinala sila ng Panginoon. Sabi, bibigay ko sa inyo yung lupang pangako. At ano yung lupang pangako? Yung Canaan. But kailangan sumunod sila sa instruction ng Lord. Gagapiin, may mga tao doon eh. May mga tao doon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya palalayas, gusto ko i-wipe out sila. Kasi ang gusto ko, ako lang ang sinasamba ng tao. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Then pagdating nyo doon, ito yung instruction sa kanila ng Panginoon, hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat lipi. So yun na yung mana nila. According sa laki ng lipi nila. Malaki ang kaparte ng malaking lipi at maliit ang sa maliit na lipi. So kung kami, ang Recchio family, 5 piraso lang. So maliit na portion lang nung land ang mapupunta. Diba? Then halimbawa isang malaking angkan, mas malaking part ng lupain ang mapupunta sa kanila. 55, ang lupain ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan. The Lord is my portion. Ipinangako ng Panginoon na dadalhin sila sa isang lugar na flowing with milk and honey. 'Di ba? So, ibinigay sa kanila itong, 'di ba, nung tinitiktikan nila ito, gaano daw kalalaki yung mga prutas.
Buwig-buwig yung mga ubas na nakikita natin doon at ang lalaki. Ganun po ka-overflowing. Ganun po kataba yung lupa na to na ipinagdadalhan sa kanila ng Panginoon. So, pag tinignan po natin, accordingly, okay, makikita po natin yung Canaan nung pagdating na nila kung paano po hinati ng bayan na to. So, ayan po yung 12 tribes of Israel, si Simeon, si Judah, si Dan, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, yan, Naphtali. Yan na po yung 12 tribes of Israel. So, malamang malaki yung, tribe ni Manasseh, kaya ang laki nung napunta sa kanya, di ba? At etong sino ba yung maliit dito? Eto halimbawa si Zebulun, maliit lang yung portion na nandyan. Pero, wala po tayong 12 tribes nga eh. Pero, nasan si Levi? Okay, part ng 12 tribes si Levi, pero bakit wala si Levi? Okay, makikita po natin. Next. A family inheritance was of great importance in Hebrew society. Napaka-importante po sa kanila yan. Makikita po natin sa Bilang 36 verse 7. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi, iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Supposedly, lalo po yung mayayaman, talagang gano'n na lang nila iniingatan yung pag-aari nila, di ba? Na to the point na hindi pwede na mag-asawa ng taga-ibang lipi. Kasi baka mapunta doon sa ibang lipi yung portion ng land na nasa kanila. 'Di ba? So, ganun po nila pinapahalagan. Even yung mga mayayaman po ngayon, yung mga, ang hirap sabihin ng mga apelyido nila, whatever. To the point na mismo mga pinsan-pinsan, sila na po yung nagiging mag-asawa para yung yaman nila hindi mapunta sa iba. Ganyan. At maalala niyo po yung kay Ruth noon, 'di ba? Para hindi mapunta sa iba yung pag-aari nung asawa ni Naomi, kinailangan ang mapangasawa ni Ruth is kamag-anak din, 'di ba? So which is sino nga po yung naging asawa ni Ruth? Boaz. Galing. Mga gising pa po kayo. Okay. Of all of the tribes of Israel, except for one, received a portion of the promised land. So lahat po sila doon, may portion of the promised land. The priestly tribe of Levi did not receive a land inheritance. Kunun, napaka-unfair ba ng Diyos para yung mga Levita ay walang portion ng land? Unfair ba ang Diyos? Lahat binigyan niya eh. Pero, yung pong si Levi, tribe ni Levi o yung mga Levita, wala po. Pero, for every may city sila. Kunwari, doon sa lugar po ni Manasseh, may city po doon ang mga Levites. Kasi sila yung naghahandog sa Panginoon, di ba? Sila yung mga priest, ganyan. Minsan nga, nagkukwentuhan kami ni Sister Beth, sabi nga ni Beth, tingnan nyo napaka-faithful ng Diyos even sa mga Levita. Wala silang land. Pero binigyan sila ng Lord ng city. Kung lahat itong other tribes magbibigay ng 10%, magdadala ng 10% doon sa templo, of which doon po nanggagaling ikinabubuhay ng mga Levita. Edi, hindi lang 100% mapupunta sa kanila, 110% pa, di ba? So, hindi talaga pinababayaan ng Diyos yung mga nagtitiwala at sumasamba sa Kanya. So, sabi ng Diyos sa Deuteronomy 10 verse 9, dahil dito, walang kaparte ang mga Levita sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Bakit? Si Yahweh ang bahagi nila tulad ng pangako niya. The Lord is my portion. Kung yung ibang mga lahi, go on lang sila sa everyday life nila, pero ang mga Levita, everyday, naglilingkod sa Panginoon. Kaya, the Lord is my portion. 'Di ba? Si Yahweh ang bahagi nila.
Okay, diretso pa po natin. Inheritance, as used in Scripture, can refer to not just a property. So pag sinabi pong mana or portion, yung kanina pong pinag-usapan natin, ito ay mana na lupain, 'di ba? Mana. Pero pag binasa po natin ang Biblia, hindi lamang po ito tungkol dun sa mana na lupain. It can refer not just to a property but theological significance. May mahalaga po ito, theologically speaking. Jeremiah 10 verse 16, gahabe, God Himself was their portion. Ang bahagi ng Jacob ay hindi gaya ng mga ito sapagkat siya ang may kapal sa lahat ng mga bagay at ang Israel ay siyang lipi ng kanyang mana. Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kanyang pangalan. Wala akong yaman, pero meron akong Diyos. Meron akong Jesus. He is part of me. Parang yung awit na ni Eric Santos, ano yan? Kulang ako pag wala ka. Ganun po ba tayo? Yung bang pag isang linggo hindi ka nakapag-church, parang kulang. Hindi ako nakasamba sa Panginoon, kulang yung buhay ko, 'di ba? Because God is our portion. God Himself was the portion. Sa New Testament, the concept of inheritance is being connected with our Lord Jesus Christ. Pinag-usapan po natin yan nung tinalakay po natin yung Romans chapter 8. God willing, hayaan po natin na i-explore po natin itong Book of Romans na to at marami pa po tayong matutungklasan tungkol sa atin pong posisyon sa ating Panginoong Jesus. Hebrews 9 verse 15, our eternal inheritance or portion. Teka po muna. Are we connected with our Lord Jesus Christ? Konektado po ba tayo sa Panginoong Jesus? Or baka ang connection natin lagi sa kapitbahay, ang connection natin lagi sa mga gumugulo sa ating isipan. Dapat po, we are connected with our Lord Jesus Christ. Diba po? Hebrews 9 verse 15, sabi, our eternal inheritance or portion. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Siya, it means tao, bagay, ano po? Siya. Pag sinabing siya, ano po tinutukoy nito? Okay. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ito po ay ang ating Panginoong Jesus. So, alam naman natin na siya ay totoong tao, pero siya po ay totoong Diyos. Huwag po tayong maniwala sa mga ibang magsasabi na ang Panginoon ay totoo lang na tao. Tao lang. Kasi hindi po niya tayo maililigtas kung siya ay tao lang. Kasi kung tao lang siya, makasalanan din siya katulad natin. Kung tao lang siya, ba't hindi? Wala siyang kasalanan at all. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. The New Covenant. Napag-aralan na rin po natin ito before. Sa Old Testament, ipinangako po ito na magkakaroon ng isang bagong tipan or a new covenant upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Sino raw po yung makakatanggap nitong manang walang hanggan? Ang mga tinawag. Kaya ito po yung pinag-aralan natin sa Romans chapter 8. Kung maaalala nyo po, we are chosen, pinili tayo. Tinawag, hindi lang tayo called, chosen, di ba? Ang mga tinawag ay nagsitanggap ng, meron na ba agad? But tumanggap po tayo ng pangako, isang manang walang hanggan. Tingnan pa po natin yung ibang verses sa Romans 8 verse 17. Sabi, ito yung isa dun sa portion natin, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga,
Tagapagmana ng suliranin? Tagapagmana ng utang? Ganun ba yun? At kung mga anak tayo ng Diyos, tayo ay mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya. So, being, ano tawag doon? Tagapagmana, hindi pala tayo, tagapagmana tayo, pero hindi naman laging puro panggwawaldas lang ang gagawin natin or sa buhay natin, puro pasarap. Sabi dito, kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya. At bakit naman tayo makikipagtiis, mga kapatid? Nandito pa tayo sa lupa. At alam natin, dito sa lupa, napakarami nating mga challenges, struggles, at kung ano-ano pang problema, di ba? But let us always remember na hindi po tayo taga-lupa. Kaya kung may mga dinadanas po tayong ganun, kasi the Lord is trying to purify us, sanctify us, kung ano yung gagawin, magiging reaction natin para pagdating ng panahon, i-welcome na tayo ng Panginoon doon sa Kanyang kaharian. Diba po? Well done! Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumaluwalhati namang kasama Niya. Galatians 4:7, ano pat hindi ka naalipin? Pero bakit minsan po may mga Kristiyano na parang alipin pa rin? Alipin ng kasalanan. Parang alipin pa rin nung mga dati niyang ginagawa. Hindi ka na alipin, kundi ano na raw po tayo ngayon? Anak. At kung anak, tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Siyempre anak ka eh. Pero, di ba, habang buhay pa sa atin, sa culture natin, or kahit sa ang culture, habang buhay pa yung magpapamana, hindi pa ibinibigay agad, di ba? Gumagawa lang siguro sila ng will and testament, ganyan. Pero tayo, we are assured na tayo po ay mga heirs or tagapagmana. Okay, next. The portion or inheritance given to all believers of Jesus for both Jews and Gentiles. Ngayon tinatanong, ano ba itong mana na tinanggap natin sa Panginoon? Okay. So sinulat ko po dito, nais ko po kasi kung may Bible kayo ay buksan po natin. So ito pong mana na to, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para din po sa mga Gentile na katulad natin. Like halimbawa po, Matthew 25:34, una, the kingdom of God and all its blessings. Matthew 25, verse 34, kung may Bible po kayo, ay makibasa kayo. Sabi dito, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. So, mana natin yun, yung langit, yung kalangitan. Dahil tayo ay connected sa ating Panginoong Jesus at tayo ay hindi na alipin, kundi anak na. Ito po'y pangako ng Diyos na mamanahin natin pagdating nung panahon na tawagin tayo ng Panginoon. Romans 8:17-23, pag binasa po natin yan, tayo po dapat ay namumuhay na ng merong kalayaan. Malaya na tayo, hindi para gumawa ng kasalanan. Di ba? Malaya na tayo sa kasalanan. At hindi naman po natin talagang sasadyain na magkasala. Di ba? Sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Maawit nga tayo kanina, mahal na mahal kita Panginoon. Tapos, sasadyain mo na gawin pa rin yung mga kasalanan na ginagawa mo pa, dati pa. Di ba? Lord, mahal kita. Pero Lord, mahal ko rin yung sarili ko. Ganun ba yun? Sa 1 Corinthians 15:50, magkakaroon daw po tayo ng incorruptible body. Etong katawang panlupa na to na nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 15:50 and sa 1 Peter 1 verses 3-4.
Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. We are born again. Diba? Ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira, walang dungis, hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kasi yung mga kabulukan na yan, hindi po pwede sa langit yan eh. 'Di ba? So sabi sa English, ang ganda sa English, diba? Blessed be the Lord God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance, incorruptible, wala pong pagkasira, undefiled, walang dungis, that does not fade away, reserved in heaven for you, for me. Papalitan pala to, no? Itong katawan na to na nabubulok. Okay? So, ilan lang po yan sa mga inheritance or mana natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, may tanong naman po. Do you have a portion for God? Sabi natin, the Lord is my portion. At tayo, inheritance din tayo ng Lord. Pero ang tanong, may portion ba tayo sa Diyos? Portion of your time. May oras ka ba na binibigay sa Diyos? Sa araw-araw. O sa isang araw na lang, halimbawa sa isang araw, may oras ba tayo para sa Panginoon? Oras na kausapin siya, mag-pray. Oras na pakinggan yung boses niya. Paano ba tayo nakikinig sa boses ng Diyos? Ito po, oh. Nakikinig po ba tayo sa salita ng Diyos? O baka marami tayong pinakikinggan. Pero bago tayo makinig sa iba, unahin po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi ang tao, posible tayong iligaw. Kahit po kami na tumatayo dito, posible namin kayong iligaw. Kaya dapat po, magkaroon tayo ng panahon sa pakikipag-usap sa Diyos. Okay? A portion of your time, a portion of your everyday. Ayun, yung kanina, yung time. Ngayon, everyday, kasama mo ba si Lord? Sabi natin, kasama natin ng Diyos. Pero, pag pala mag-isa ka na lang, wala ka na sa church, iba na pala yung ginagawa natin. A portion of our everyday, kasama ba natin siya? Binibigay ba natin yung portion? Portion na nga lang eh. Hindi naman buong maghapon kakailangan nakaluhod at manalangin, di ba? Pero binibigyan ba natin siya ng portion in our everyday? Isa pa, ito po yung madalas kong sinasabi sa mga kabataan at uulit-ulitin ko po talaga sa kanila. A portion in your dreams and ambition. May nabasa po ako sa FB, sabing ganon, bakit daw kapag yung mga kabataan ng church ay nag-graduate na sa eskwelahan, parang unti-unti nag-graduate na rin sa church. May katotohanan po ba? Nangyayari po ba yun? Let's face it, talagang madalas nangyayari po, hindi lang dito sa church, sa lahat po ng church, nangyayari po ito. Kaya, kailangan po especially mga kabataan natin, do you have a portion in your dreams and ambition? Bahagi ba si Lord na, ako gusto kong maging doktor kasi gusto kong maibahagi doon sa mga pasyente ko ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos hindi nagbabago. Ako gusto kong maging teacher kasi gusto kong i-share sa lahat ng mga tao, mga bata, yung salita ng Diyos ngayon pa lamang. Pero, kung hindi mo kasama ang Diyos, basta Lord, basta bigyan mo ako ng magandang trabaho, pag maganda na yung trabaho ko, magta-tights pa ako. Dami ko na pong narinig na ganun. Hanggang sa
narahuyo na sa trabaho, hanggang sa ang dami-dami ng mga gumanda ang buhay, pero nakalimutan na yung pinangako sa Diyos. Do we have a portion of God in our dreams and ambition? Pero this one, hindi po ito dapat portion lang. Kung dito po sa ibang binigay nating example, a portion of your time, a portion of your everyday, and a portion in your dreams. Ito po, hindi dapat portion lang. Ano sabi? Love the Lord your God with all your heart. Buong puso. Hindi ba pwede sabihin, Lord, kalahati na lang muna yung puso. Kasi yung kalahati, nandun sa boyfriend ko o nandun sa girlfriend ko eh. Lord, kalahati na lang muna kasi kailangan kong magtrabaho para sa pamilya ko eh. Not a portion, but your whole heart. Buong puso na submission sa Panginoon. Lastly, when a biblical writer says, God is my portion. Kita natin yung mga verses kanina, di ba po? Sabi doon, the Lord is my portion, ang Diyos ay bahagi ko, God is my portion. He means that God is the source of His happiness and blessings. Pag sinabi natin, the Lord is my portion, Lord, kahit ganito lang buhay ko, pero yung kasiyahan ko maglingkod sa'yo. Pero Lord, kasiyahan ko na sambahin kita. Kasiyahan ko na ipaglingkod yung buhay ko sa'yo. Diba? Because God is our portion. He means that God is the source of His happiness. Happiness na wala sa Diyos, maaaring iba. Dalin tayo nito malayo sa Diyos. Yung ambition na wala sa Diyos, maaaring kung saan tayo nito itapon palayo sa Diyos. Pero pag sinabi natin, God is my portion, Lord, ikaw po yung happiness ko. At kung ano yung ibibigay mo sa akin, dun po ako maliligayahan. Ako pangarap ko nga actually dati nung bata ako, sabi ko gusto ko pag nagdebu ako sa Manila Hotel. Yan, mga ganyan, no. Gusto ko pag nagka-boyfriend ako, yung sinusundo ako ng kotse. Mga ganyan po yung mga pangarap ko nung kabataan ko. Pero hindi pala yun yung pangarap ng Diyos sa akin eh. 'Di ba? Ang pangarap pala ng Diyos sa akin, siya yung maging portion ng buhay ko. 'Di ba? Kayo po ba? He means that God is the source of happiness and blessing. Kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos, yun yung makakapagpasaya sa atin. Yun yung magiging blessing natin. Hindi kailangang sobrang yaman, hindi kailangang sobrang taas ng pinag-aralan, hindi kailangan yung mga extreme sa buhay na to para maging maligaya. Kapag sinabi natin, the Lord is my portion, siya yung magbibigay sa atin ng happiness, fulfillment. Yan. It means that God is the source of His happiness and blessing. He is content with the Lord and all His provisions. He has the best inheritance and does not seek any comfort outside of God. Sabi sa Psalms, it is better daw na one day in the house of the Lord than 1,000 years of living without Him. Isang araw na kasama ang Diyos, na ang sarap-sarap na kasama siya. Yun po yung original na plan ng Diyos kina Eva at kay Adan, doon sa unang tao, di ba? Living with Him. Pero 1,000 years, pero wala ang Diyos. Equals forever na wala at hindi kasama ang Diyos sa impyerno. Ano po ang gusto natin? Okay? Nothing is more valuable that God cannot give. Lahat ng bagay kayang ibigay ng Diyos. Di ba? Matthew 6:33, kung talagang uunahin natin siya,
Ipagkakaloob ng Diyos yan. Hindi niya hahayaan na yung mga anak niya ay maghirap talaga. Sabi rin sa Numbers, diba? Hindi niya nakita na yung isang anak niya ay naging palaboy talaga. Okay, so, kaya nating sabihin na God is my portion. Bahagi ng buhay ko ang Diyos. Kaya ba nating maging bahagi siya ng buhay natin sa araw-araw? It means, let us fully surrender everything to the Lord. Lord, ikaw yung portion ko, ikaw yung maghari, ikaw yung manguna sa buhay ko. Kasi sa sarili ko, hindi ko to kaya. Ang hirap mabuhay dito sa mundo na to. Pero Lord, because you are my portion, whatever na ipagkakaloob mo sa akin, it will be the source of my happiness. Diyan po ako maliligayahan. Amen po ba? Is the Lord your portion? Bahagi ba siya ng buhay natin? Sige po, tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you. Thank you, Lord, sa mana na ipinangako mo na aming tatanggapin. Salamat sa Panginoong Jesus na tumubos ng aming kasalanan at nagpalaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin mo kami kung madalas wala ka. You are not part of our everyday life. Yung gusto ko ang nasusunod. Patawad po, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin na ang banal na Espiritu mo ang siyang mangusap, manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi po namin kaya ang lahat ng mga challenges, struggles dito sa mundong ito. Pero Lord, dahil kasama ka namin, you are part of us. Ikaw yung aming portion. Bibigyan mo kami ng fulfillment. Bibigyan mo kami ng kapayapaan na hindi namin maunawaan. Ikaw po yung magiging source ng happiness, ng joy namin sa buhay na to. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. You are our portion. You are my portion, O God. Whatever yung will mo sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa amin, ang maganap, Panginoon. Salamat sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at karangalan, aming Diyos. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Okay. This portion po ng program, Anyway, balik po tayo sa salita ng Diyos. Ito pong portion ng program na to is not for all. If you are new to the church, hindi po lahat ay inuobliga. Pero kung ikaw po ay matagal na at alam mo ang prinsipyo ng salita ng Diyos, you need to walk to this principle that a portion of your living, no? Bahagi, ikasampung bahagi
ng iyong kita ay ibibigay. Ngayon, yung pinag-aralan natin, reason, bakit binibigay sa church? Because the Levites, wala po silang part doon. Wala po talaga silang bahagi doon sa lupain. Kaya po, umaasa sila sa mga handog sa church. The same thing, the same principle is happening to the recent church. O ngayon, no? Hindi po gagana ang aircon, hindi gagana ang electric fan, hindi gagana ang mic, hindi gagana ang kung ano mang gumagana dito if we will not be faithfully walking in the principle of giving a portion, 10% ng atin pong kinikita. Okay? Pero there's a beyond principle of this, that we give cheerfully. Okay? We give cheerfully. Ibig sabihin, mas may mataas na antas dito po sa prinsipyong ito. Hindi lang ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Kung hindi, yung dulong, sa atin, question, no? Ito daw hindi pwedeng portion lang. Should be wholeheartedly. At sa pagbibigay po, hindi ang prinsipyo, kung ikaw ay magbibigay lang din ng hindi buo sa loob mo, wag na lang. Wag ka na lang magbigay, no? Mas mainam pa yung buo mong ibigay, yung 2 sentimo na katulad nung binigay nung widow, kasi buo sa loob niya. No? Buo sa loob ko, ito ibibigay ko kahit ito na lang yung ikabubuhay ko. Okay? So, balikan lang po natin yung prinsipyo na to. Again, this is not for all. Kung bago po kayo sa church, hindi po kayo inuobliga. Pero kung kayo po ay matagal na sa church, you know the expenses of the church, makibahagi po tayo. Let's pray. Father, we thank you na sa gawain na ito, may pagkakataon kaming makibahagi. Salamat na may pagkakataon kaming maging parte ng expansion, extension ng iyong kaharian here on earth. And Lord, salamat na itong ibabahagi namin na ito ay bigay mo din naman sa amin. Kami ay lumalakad lang sa prinsipyo na kaming mga pinagkatiwalaan mo ay gagamitin namin ito ayon sa iyong kaluguran, ayon sa iyong layunin sa buhay namin. Pagpalain mo po lahat ng aming ihuhulog, lahat ng ibibigay, magamit ito ayon sa layunin mo. Magamit ito ng may kahusayan, ng mayroong pag-iisip, ng mayroong good stewardship. Salamat po at sa amin pong mga may trabaho, palakasin mo kami, bigyan mo kami ng kasiglahan habang nagtatrabaho. Sa mga may hanap buhay, kayo po ang magpalago. Nito, I speak Abrahamic blessing to all businesses. God, thank you. Bless our families as well. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makibahagi sa gawain po ng pagbibigay. Diyos, sa ngalan mo, kaya po kami narito. Dahil din kay buti mo, lahat iaalay sa'yo. O Jesus, dakila ka, gawa mo'y kahanga-hanga. Dahil din ikaw ang Diyos, dinggin mo aming pagsamba. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, sa'yo Ama. Hallelujah, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Bilang pabalita po, 11 o'clock po, meron po tayong graduation nung pong ating Vacation Bible School. So yung mga naging part po ay mag-remain po tayo dahil magkakaroon po tayo ng short program para po sa ating VBS. At yung mga wala pa po dito, kung mga ka-textmate nyo po, ka-chatmate nyo yung mga parents, papunta na lang po sila dito. So every Wednesday, meron po tayong nagaganap na mga prayer meeting pa rin po.
And yung pong mga anak natin, meron po tayong Sunday school na nagaganap. Dalhin po natin sila sa Panginoon every Sunday. So, nakikita ko po dito, we thank you. Nandito po sila Rene and si Bael. Salamat sa Panginoon, nakasama namin kayo at ang bawat isa po. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sapagkat ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa aming espiritu, Panginoon. Kalakasan sa aming mga puso na ipagpatuloy namin yung aming paglakad na kasama ka. Gaano man kahirap yung aming pong mga tinatahak dito sa mundo. At ang dalangin namin, Panginoon, na lead us, gabayan mo kami. Huwag mong hayaan, Panginoon, na sino man ay maligaw ng landas. Lord, sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, yung pong mga uuwi na ay ikaw po yung magbantay, gumabay. And for us who will stay, Panginoon, pagpalain po kaming lalo, Panginoon, at maranasan po namin yung pagpapala nung naglilingkod sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon. At hanggang sa aming pag-uwi mamaya, paghiwa-hiwalay, ang presensya mo po ang siyang laging sumaan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Pwede po ba natin itaas yung ating mga kamay? Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinilagan niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, may pahabol lang po. We just want to acknowledge the presence of Sister Sheila de la Cruz. Asan po siya? Ayan, it's her second time sa church. Welcome na welcome ka hanggang sa mga susunod na linggo. At sa bawat isa na narito ngayon, maraming salamat po. Kanina kasi medyo mahina yung pag-awit natin ito eh. Hindi ko masyado narinig dahil medyo konti pa rin. Pero ngayon, sana sa pag-awit natin, tapos, lakasan po natin. Game po ba tayo? Sige po. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iyaana. Lakasan po natin habang buhay! Habang buhay,
papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iyan. Mga tinig lang natin, sabi natin habang buhay. Habang buhay. Yes. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Bakit po? Bakit? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan mo'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita pa. Kailan may di kita ipagpapalit, kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw sabi mo! Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo para sa ating panambahan sa ating Panginoon. To God be the glory.